Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang naghahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay, tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos, na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo, na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksi mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at malasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayan at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan ng mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Ang
Samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang no contact apprehension policy. Araw-araw, hindi makakilos sa mahusga nila. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat po ng mga nakakapanood at nakakapakinig sa ating programa. Ngayon po ay araw ng Huwebes, June 25, 2026, kaya makakasama nyo na naman kami sa aming programa, Ang Aksyon Kababaihan, dito lamang sa DZRH. Ang Aksyon Kababaihan po ay isang programa dito sa DZRH na nagbibigay ng spasyo upang pag-usapan ang mga issues ng mga kababaihan at ganoon din po ng mga manggagawa. Ako ang inyong kaaksyon, Marco Gohol, isang lalaking feminista na naniniwala sa pagkakapantay-pantay ng lahat. Ayan, yung pag-uusapan po natin, nako, itong mga nakaraang araw, no, nakita natin sa mga balita, yung paglabas ng mga residente at organized groups din dahil nga doon sa kanilang panawagan na paalisin na itong prime water doon sa San Jose del Monte, Bulacan. Kaya ito yung nakita ko na nasusundan din ng mga iba't ibang panawagan sa iba't ibang mga parte ng Pilipinas. Ano? So para samahan tayo sa diskusyon na yan, ay ating inimbitahan ang dalawang leaders ng isa sa mga o yung grupo na nanguna dito sa pagpapatahawag ng mga pagkilos na ito dahil siguro ay napuno na din doon sa kanilang mga reklamo dito nga sa serbisyo sa patungkol sa kanilang tubig sa lugar ng San Jose del Monte, Bulacan. Tinatawagan natin mula sa sentro si Mr. Jonathan Chua at mula naman sa Small Entrepreneurs for Livelihood Development Association, SELDA, Centro IUF, si Miss Karen. Good evening, Miss Karen and Mr. Jonathan. Magandang gabi, Marco, sa mga tagapakinig at tagapa at mga nanonood at sumusubaybay sa programa. Thank you so much for... Go ahead, Karen. Magandang gabi po sa mga nakikinig, Kuya Marco, at kay Sir Jonathan po. Yes, ayan. Nako-live din tayo sa Facebook at sa YouTube. Kung kayo ay gustong magbigay ng inyong mga mensahe o tanong, pwede kayong mag-send dyan at mamaya ay subukan nating mag-entertain ng ilan sa mga mensahe na yan. Okay, diretso na tayo sa ating pag-uusapan, no? Kasi naku, napakahalaga na serbisyo nitong tubig, pero I can imagine, I've heard some of your grievances. Pero pag-usapan natin yan ngayon. Unahin ko si Karen. Ayan. Karen, bago natin pag-usapan mamaya, bibigyan tayo ng idea ni Mr. Jonathan. At kasama ka din, no? Doon sa ginawa ninyong mga pagkilos. Pero pwede mo ba kaming kwentuhan muna, paliwanagan. Ano ba yung mga karanasan ninyo bilang mga residente diyan sa San Jose del Monte, Bulacan, pagdating doon sa serbisyo sa pagbibigay ng tubig nitong prime water? Ayan, Kuya Marco, sa ilang taon ko na po dito sa San Jose del Monte, Bulacan, ay ganoon na din po katagal yung pagtitiis ko sa pangit na serbisyo ng prime water. Ilang taon ng puyat sa kakahintay ng tulo ng tubig sa gripo, na pag minalas-malas ka pa ay mahina at minsan naman po hindi nakakaabot sa amin. 3 araw, 5 araw na walang tubig. So kapag may tubig, mag-iipon kami para may magamit kami sa susunod pang araw. Kapag nagkaubusan po ng stock, syempre, doble gastos, nagbabayad kami ng bill, tapos bibili pa kami sa rasyon para lang may magamit. At minsan po, madumi pa yung tubig, malabo, ganyan. So, paulit-ulit na po. Nagre-reklamo din naman kami sa kanila, pero wala kaming nakukuhang solusyon o action mula sa kanila. Parang wala silang pakialam sa kanilang mga consumer. Mm-hmm. So mga ilang taon na tong ganito yung parang serbisyo ng prime water?
Kung may 4 na taon na, Kuya Marco, simula po nung lumipat kami dito. So ganoon na rin katagal talaga yung parang dagok doon sa mga residente dyan sa San Jose del Monte, no? I can imagine kasi naalala ko dati when I was young, ganun din ang nag-uumpisa sa amin dito sa Quezon City at napakahirap niyan. Yung maghihintay ka ng madaling araw, minsan may iwan mong bukas yung faucet, hindi mo alam pag bubungos na yung tubig, mababaha kayo, no? So, ang hirap noon, parang hindi nyo na-experience maligo gamit ang direct water sa faucet real time kasi nag-iipon lang ng tubig, no? So, kaya I can imagine kung bakit napuno na yung mga residente dyan sa lugar ninyo. At ito nga, ay tawagin ko si Mr. Jonathan mula sa sentro, yung grupo na nagsagawa ng kilos protesta. Mr. Jonathan, itong mga nakaraang araw nga, nakita natin sa mga balita, no? Nagrally, nagsagawa ng kilos protesta yung mga residente ng San Jose del Monte, Bulacan, at nakita natin yung pangunguna noon ng SELDA at nung sentro. At may panawagan na sa Prime Water na ito'y patalsikin at palayasin. Maaari niyo po bang ipaliwanag yung buong konteksto ng issue na ito sa ating mga tagapakinig? Magandang gabi. Ang ganda ng tanong, no? Kasi parang nasanay na kaming ipaliwanag talaga yung mga dahilan, no? Siyempre, ang pinakadahilan ay yung desperate ka na talaga, yung desperation ng mga tao, yung kawalan ng pag-asa na magiging maayos pa ito. Kaya, di ba, naging malakas yung mga maliliit na reklamo dati, no? Sama-sama, tas ngayon lumakas. Bakit nangyari ito? Kasi ang pananaw kasi namin, parang sa kuryente, di ba, pag nag-run out ng 1 oras, nagagalit na tayo. Karon din sa tubig. Yung mawalan ka, dito minsan 3 araw, 5 araw, araw-araw, meron tubig sa umaga, wala maghapon, sa gabi, sa madaling araw. Hindi ganon yung serbisyo na inaasahan. Ang inaasahan natin, yung dekalidad na serbisyo, ay 24 oras sa pangangailangan ng mga tao dahil hindi naman ito libre. Bakit ganon yung kababa? Ano ba tingin nila sa mga tao, di ba? Kahit kayong hayop, kailangan mong painumin, di ba? Kahit yung halaman, kailangan mong diligan. Anong trato nila sa mga ordinaryong mamay? Kahit yung mga nasa negosyo, no? Pag nagninegosyo ka ng pagkain, maliit na tindahan man yan o mga restaurant, malaki problema mo pag wala kang tubig. At 24 hours kailangan ng tao ito, no? Sa bahay, sa paaralan, sa pagawaan, yung mga manggagawa, papasok sa trabaho, ang hirap niyan pag walang tubig. Bago ka umalis, pag uwi mo, wala pa rin tubig, no? O pati yan, teachers, lahat, no? Pati mga estudyante. Kaya sama-sama na namin isinigaw, yung pinakamalakas namin kayang sabihin na umalis na kayo dito kasi hindi ito 1 araw na problema eh. Hindi ito 1 linggo, no? 4 na taon na ito mahigit na tuloy-tuloy na naging problema, no? At tingin namin wala na kaming tiwala na may magagawa pa yung Prime Water dito dahil matagal na ito, no? Last year nga yung pinakahuli, out of 75 Prime Waters Joint Venture Agreement, 61 na bayan at lungsod ang nagsabi na kini-question na nila yung may problema na sila sa kalidad ng serbisyo ng Prime Water at 50 doon nagpahayag nang gusto na nilang i-pre-terminate yung contract. At sa 20 na nag-terminate na talaga, no, kasama yung San Jose del Monte. So hindi lang ito sa San Jose del Monte. At malawak ang problemang idinulot na pinsala ng Prime Water sa mga ordinaryong mga manggagawa, sa mga ordinaryong residente. Yeah. Ako naalala ko parang during campaign period kasi we all know for a fact na ito ay galing sa negosyo ng mga bilyar, no, nung panahon. May mga memes nga ng mga kumalat, no, pinapalitan yung ibig sabihin ng prime at ginagawang crime. Yan yung mga nabasa natin sa mga memes, no. So, ayun nga, at sa paliwanag nyo, Mr. Jonathan, ay kumbaga ito ay bugso na ng damdamin na parang hindi na to kumbaga parang hindi nga to luxury. Ito ay commodity talaga na araw-araw pangangailangan ng mga tao, pero bakit hindi ganun binibigay ng maayos nitong kumpanya. Pero yun nga, nabanggit ko kanina na ito ay formerly owned by Villars, pero ano bang update pagdating sa ownership nito? At ano ba yung issue ngayon? Kasi nakita ko din sa mga balita na kumbaga parang yung local government dito ay parang
kasama ninyo doon sa panawagan na talagang paalisin na yung Prime Water na nagmamanage dito sa lugar ninyo. Ano ba yung konteksto nito ngayon? Siyempre, yung konteksto nito ay nagiging ano kasi ito naging malaking political electoral issue lagi ng bayan namin itong usapin ng serbisyo sa tubig, no? At numahantong nga yung mga tao pag mamimili kami ng kandidato, yung susuporta para mapaalis yung prime water, no? Talagang ano yan, talk of the town yan kasi nga hindi siya tumitigil na problema. Hanggang sa umabot na, siguro sa maraming pakikipag-usap din ng mga pamunuan ng lokal na pamahalaan, maraming investigasyon, umabot na yan sa Senado, pati si Senator Tulfo, nag-head na ng hearing dyan, maraming pag-uusap, walang nangyayari. So yung lokal na pamahalaan, naglabas ng isang binigyan ng special power, no? Parang emergency power ang aming mayor, ang aming punong lungsod, para i-take over na, no? Talagang pinaalis yung prime water. At kaya kami napunta doon sa rally, umabot pa kami ng Las Piñas kasi nagsampa ng kaso ang prime water laban sa pamahalaang lokal ng San Jose del Monte. At sinasabi nila, sila pa rin ang may karapatan sa bisa ng joint venture agreement. Kami naman, kami, nila Karen, magsama-sama kami mga taga San Jose del Monte, sa pananaw namin, kung may joint venture agreement kayo. Ang punto namin dito, kasi hodang prime water yan o kung sino pa man, hindi maayos ang iginawad yung serbisyo sa hindi naman libre na serbisyo. Tuwi na lang hiya ninyo ang mga residente ng San Jose del Monte. Inabuso at inapi, dinugas ninyo sa mga reading. Kasi babayaran mo dito kahit walang kahit hindi tumulo ang gripo mo, no? May At kahit yun, mabaho ang lumalabas sa tubig, ganun pa rin ang presyo. May basic rate yun, ha? As in, kahit hindi mo gamitin. As in, kahit isang patak walang lumabas, may bayad yun. At pag hindi mo binayaran yung serbisyo na wala ka namang natamasa, puputulan ka pa ng metro. Itinaas pa rin nila yung bayad nun pag magpapakabit ka ulit, pag magpapareconnection ka. So, ang daming problema. At nagsampa yung prime water sa Las Piñas Regional Trial Court na ina-assert nila yung karapatan nila. At tingin namin maling-mali ang paglilitis na ito. Kung hindi ito papabor sa lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte at lalong-lalo na hindi papabor sa mga consumer o mga residente, mga constituents sa San Jose del Monte, mukhang bias ang ngayon pa lang sinasabi na namin batay sa mga balita, mukhang kinakatigan pa ng isang huwes, ng isang judge, si Judge Pio Lim, yung apila o yung kaso na isinampa ng prime water laban sa San Jose del Monte. Yeah. So, nakakalungkot, parang pala ito, no? Parang hino-hostage kayo. Kumbaga parang ayaw nyo na sa kanya, pero dahil dun sa pagiging legal nung kanilang claim ay gusto nilang kahit ayaw na pinagtutulakan sila, ay talagang gusto pa rin nilang ilaban yan dyan. So, nakita ko nga rin yung mga sagot ninyo sa press ko na parang hindi na ito usapin ng legal Usapin na ito ng dangal para doon sa mga tao na nangangailangan ng public service na tubig, no? Sabi nga dito sa comment sections natin, ayan, no, sabi, ito si Joffrey, sabi, kapag Villar talaga, gahaman. Grabe, ito, binabasa lang natin ang mga comments dito. Pareho ng sitwasyon sa Palmera Springs, Camarin, madalas walang supply ng tubig, prime water din ang inirereklamo. Again, ang pinag-uusapan po natin mga ka-action dito ay yung naging paglabas ng sama ng loob ng mga residente ng San Jose del Monte, Bulacan. Pero nakikita natin na marami ring iba pang mga lugar ngayon yung nag-i-express na talaga ng matinding dissatisfaction dito nga sa serbisyo ng prime water. Balikan ko si Miss Karen, ayan, kasi yung grupo ninyo, Miss Karen, yung SELDA, no? Ito yung mga small entrepreneurs, kasi naimbitahan ko na rin kayo before dito sa ating programa. Pwede mo bang ipaliwanag sa amin, bilang babae, at madami sa mga miyembro ninyo, yung mga kababaihan, mga nanay, no? At bilang mga maliliit na manininda, gaano kahalaga sa inyo yung maayos na serbisyo ng tubig? At ano yung panawagan ninyo sa prime water o sa korte na siya maglalabas ng desisyon? Napakahalaga po ng tubig sa akin sa ating lahat po, no? Sa akin bilang isang babae, ina at kasapi ng isang maliit na manininda.
Ang tubig po ang buhay ng aming pang-araw-araw na gawain at kabuhayan. Ang tubig po, ang paninda ko po ay pagkain. So simula sa paghahanda, pagluluto at pagliligpit ng pinaglutuan, ginamit, napakahalaga po ng tubig. Yan po, kailangan talaga namin tubig talaga kasi apektado yung pagtitinda namin kung walang tubig. Siyempre, yung kita namin talagang apektado din po. At siyempre, yung tubig na yan, napaka-importante sa isang tahanan. Sa pagligo nga, nabanggit ni Sir Jonathan kanina, yung estudyante, pumapasok, so kailangan maligo. Sa kalinisan ng bahay, napaka-importante po yan. Siyempre, yung kalusugan, yan, kakambal po yan eh. Kaya, kung wala kang tubig, mapapabayaan mo yung tahanan mo. Siyempre, yung kalusugan ng mga anak mo, apektado po. So, ang tubig talaga mahalaga. Kaya, nananawagan po kami sa Prime Water. Yung tubig po ay karapatan, huwag nyo namang gawing negosyo. Tama na, ang tagal po namin nagtiis sa inyo, ilang pagkakataon para pagbigay kayo ng tamang serbisyo, ay hindi nyo naman po, pinagkait nyo po sa amin yun, kaya tama na, palayain nyo na po kami kasi sobrang pagtitiis na namin sa inyo. At po dun sa Regional Trial Court ng Las Piñas na may hawak po ng kaso, sana po huwag nyo lang tignan yung kontrata. Huwag nyo na pong ilingid yung isang korporasyon sa pananagutan. Mas pakinggan nyo po yung mga hinaing ng mamamayan, yung matagal ng pagtitiis, na taon na po ang itinagal, na wala namang nakukuhang hindi po makatarungan na serbisyo. Sana po kami yung inyong panigan at huwag na po ninyong patagalin kasi walang kasiguraduhan kung ano po yung kakalabasan ng desisyon nila. Parang nangangapa pa kami na paano kapag pag kinampihan sila nung korte, di ba po? Parang ano na naman yung mangyayari sa amin. Ilang taon na naman patuloy na pagtitiis pa rin po yung dadanasin namin. Yeah. Baga, hindi na to usapin ng legal, no? Usapin na ito ng kalidad ng buhay na deserve ninyo. Kumbaga sa relasyon, gusto ko yung sinabi mo, Karen, parang palayain mo na kami. Ang tagal na naming tiniis, no? Sa relasyon, pagka talagang ayaw na sa'yo, umalis ka na, di ba? Ganun yung panawagan ninyo ngayon sa aking mga naririnig. Banggitin ko lang yung ilan pa sa mga mensahe dito sa ating live. Si Nice Coronation is watching. Dory Opeña, nakikinig din mula sa North Caloocan. Si Leo, si Havares, good evening daw mga ka-aksyon. Pagbati kina Ann Gabua, Maylin Atienza at Mrs. Rosa Rubio. Yan, lagi siya nakikinig sa ating programa. Ayan, si Del Banyares at si Kenneth Tagle is also listening from Surigao. Ayan. Sige, Sir Jonathan, yun, kanina pinaliwanag mo sa amin yung konteksto, no? So, ano ba yung pagtingin dito ng SELDA bilang kayo din yung nag-organize dito at ng sentro? At siguro bilang pangkaraniwang mamamayan na lang din, no? Ano ba yung nakikita ninyong dapat na mangyari dito sa problemang ito ngayon? Ako, meron kang binanggit ka kanina no? Yung palayain na. So, nakakaawa kami para kaming battered wife dito, no? Parang binubugbog ka na pero ayaw ka pang palayain. Ganon karahas ito, no? Napakarahas nitong sitwasyon na to. At yung sa sitwasyon ko nga, magpipitong taon na ako dito sa San Jose del Monte. Bago ko lumipat dito, nakatira ako sa Palmera, Camarin, no? Prime water din. Walang iya talaga. Talagang ayaw ko tantanan nitong sitwasyon nito. So paano ba? Nakakawala talaga ng dangal, no? Minsan matatawa ka na lang pag sobrang galit ba ng mga yung kasama namin. Kwento ko lang yung karanasan namin doon sa rally. Pero sumisigaw doon yung mga kababaihan at sinasabi nila na no? Wala na daw yung sexual activity nila dahil sa problema na ito, no? Maabot na sila sa sukdulang ginagawa nilang biro. Pero 'di ba? Ganon katindi yung abot ng epekto na ito, no? Imaginein mo pati yung bagay na yon ay kaya na nilang isigaw na nangyayari sa kanila at gano'n nakalalim yung epekto nito, no? Kaya sa SELDA, siyempre, nakakawala ng dignidad pagka yung trato kasi sa'yo, no? Yung parang ayaw kang painumin. Ano ba yun, di ba? Parang ayaw kang paliguin, ayaw kang painumin, kahit nagbabayad ka naman, di ba? Nag-apply. Ganon sa akin bilang consumer, dahil ako din ay residente dito ng mahabang panahon na. Ang dating sa amin, yung binayaran mo na, pinagkakaitan ka pa.
Ibang klaseng pagyurak ito dun sa'yo. At mahabang panahon pinagmamakaawa ka, no? At parang tuwang-tuwa pa na nagmamakaawa yung mga tao at kaya nilang tiisin na 3 araw nang sumisigaw yung mga mamayan, yung mga miyembro namin dito na iba wala kaming tubig, no? Wala kaming ganito, paano kami maliligo? Yung paulit-ulit ba na ginagawa ng mga tao. Nakakawala talaga ng dangal yun. Parang hindi madaling makita pero sa akin ganun kalalim yung epekto nito. Yeah, dinadaan lang sa biro pero ako, I can imagine, totoo yung binanggit mo kanina, no? Parang, paano ka nga makikisalamuha eh. Kahit ako siguro, kung hindi ako nakaligo, hindi dahil sa ayoko, pero dahil wala namang tubig na available. Tsaka yung quality, napapakinggan ko din sa mga sineshare ninyo sa reports, ay sa mga interviews ninyo, yung quality ng tubig. 'Di ba? Minsan hindi siya, nakakababa rin siya ng, ng self-esteem. Pag alam mo na yung parang katawan mo ay teka lang, hindi yata maalinis na tubig ang nagamit ko dito. So, kumbaga parang minsan pabiro, pero kung araw-araw at ilang taon yun ang nararanasan, I can imagine gaano katindi yung problema na inyong kinakaharap dahil nga dito sa serbisyo ng Prime Water. And before we end, Sir Jonathan, maybe some of the owners connected to Prime Water are listening. Kasi para malinaw, no, kasi dati ito sa mga bilyar, kaya nga yung galit na lang din ng mga ng madami sa mga consumers nito ay doon sa kanila, pero yung nagbago ng pag-aari ay ng may-ari. So ano bang mga mensahe niyo doon sa mga bagong may-ari? Alam mo naman yun no? Kahit nagpalit ito ng mga may-ari, kakapitalista pa rin ito mga to. At ang interest nito ay pagkakitaan kahit yung paghihirap, pagdurusa nararanasan ng mga tao, walang value yan sa kanila eh. Ang interest pa rin nila ay yung interest, no? Yung tubo, paano kikita, no? Kaya sana magkaroon sila ng di ba, ng makataong pagtingin, sana multuhin sila ng konsensya nila kung meron. Parang wala, di ba? Kasi kahit binili na ito nila Lucio ko, 2025 pa yun last year pa eh. So, di sana may nagbago na. At batay nga sa investigasyon, out of 37 facilities na makakatulong para mapanumbalik yung kalagayan ng serbisyo na maayos na serbisyo ng tubig. 10 lang yung pasilidad na gumagana. At marami doon nasa 27, inabandona na yun, no? Talagang sinadyang iwan, puro kalawang, puro dumi, yung mga pasilidad inakyatan na ng talagang wala ng tao, parang ghost na yun, no? Taon parang post-apocalyptic na yung itsura, no? Talagang mabibisit ka kasi billion yung kinikita nila sa mamayan, pero ganun nga kami itinrato. Kaya kahit nagpalit yan ng may-ari, the same breed pa rin ng ganid na tingin namin dyan, no? Kasi kahit si Mr. Ko pa rin yan. Pero dapat yung mga bilyar mapanagot pa rin kasi sa mahabang panahon sila naman yung nagpakasasa dito. Sasabihin nila hindi sila kumikita. Iba ang sinasabi ng report. No? Hindi totoo na hindi sila kumita dito. Kasi kung hindi sila kumita dito, sa mga ganit na yun, baka noon pa iniwan na nila to. No? At hanggang ngayon, ayaw nilang bitawan. No? Kung hindi profitable, nakakaunawa naman tayo ng ng ekonomiya ng mga kapitalista. Kung alam nila hindi kikita dito, ba't ayaw nilang lubayan? Mm-hmm. At ba't gusto pa nila makipagdikdikan pa dito? Ibig sabihin yan pa rin ang hinahabol nila. At ang tingin namin, hindi nila hinahabol na magserbisyo ng tama. Hindi yan gagawin ng Prime Water. Ang gagawin lang yan, extend pa nila yung tubo na gusto nilang makuha. Thank you so much for explaining the context ng problema, Mr. Jonathan and Miss Karen. I'm sure hindi pa natatapos yung mga gagawin ninyo hanggat hindi naibibigay yung maayos na serbisyo sa tubig bilang basic commodity and needs ng mga residente sa San Jose del Monte, Bulacan at ganoon din sa iba pang area kung saan nag-ooperate nga itong Prime Water. Thank you so much for joining our program. Bago na matapos, huling mensahe watching daw from Valenzuela, si Julie Quijano, si Romel Rabaca, ayan nakikinig din, at si Rowena
Arangorin ay watching from Hong Kong. Thank you so much for joining our program, mga ka-aksyon. Samahan niyo po kami every Thursday from 10 to 10:30 p.m. Ang Aksyon Kababaihan dito lamang sa DZRH. Hello din po sa mga miyembro ng SELDA at ng Sentro. Good evening and stay safe. Araw-araw, sana ang bigat ng Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagap